So, hello guys. Um, for this video, ituturo ko kung paano i-connect yung mga Google Workspace like Google Drive, Google Sheet, tsaka yung Gmail. No? Kakailanganin natin yung mga yon para sa integration or sa pag-connect ng Gmail sa iba pang mga AI. So, gagawa lang tayo ng workflow. Then, unahin natin ng Google Drive. Yan. Change on a specific file. So, sa Google Drive ko kasi may nakakonect na, pero for the sake of the video, para sa video na to, gagawa ko ng bagong credential. So, ngayon, ganyan ang makikita nyo sa sa Gmail or sa Google Drive, no? And punta lang kayo dito sa Open Docs. Then, pag nasa Open Docs na kayo, hanapin nyo lang yung prerequisites. Punta lang kayo sa Google Cloud. Then after nyo sa Google Drive, dun sa Google Cloud, dapat pupunta kayo dito sa console. Then dapat yung Gmail nyo is, kung anong gusto nyo Gmail na i-connect, dapat yun yung nandito. Example, kung gusto ko i-connect tong CBRS, dapat siya ilalagay ko dito. So, i-connect natin tong Mac. Then, punta lang tayo sa console. Then, ayan. After natin mapunta sa console, okay lang natin yan. Agree and then continue. Ayan. After then, dito wala pa tayong project. Gagawa tayo ng project. No? Ilalagay lang natin yan. N810. Or create new project pala to. New project. N810. Ayan. So, organization wala. Okay lang yan. Leave it blank. Okay. Dapat pala ano. Mac N810. Ayan. So, yan, naka-create na. And then, after dun, hindi lang natin ma-process yung project natin. Then, select project. Select project lang natin siya. And pupunta tayo dito. Kailangan makikita nyo kapag marami na kayong marami na kayong project ng N810, makikita nyo dito yung mga project nyo. Ito. So, after nun, punta lang tayo dito sa gilid. Then, hanapin natin yung API and services. Then, click natin yung isa doon. Gagawa tayo ng credentials ng Google Workspace ng email na to. No? Then, yan, i-browse nyo lang din yung iba para ma-familiarize kayo. So, ayan. Dito sa APIs and services, yan, ito yung makikita natin. Then, click lang natin yung overview. Or kung nawala kayo, balik lang kayo ulit dyan. Enables API, then add APIs. Or, hindi pala to. Ito, credentials. Add credentials pala. So, after nun, add credentials lang natin. Then, auth client ID kasi yun yung kailangan natin dun sa N810. Yan. Then, click lang natin yung configure consent screen. Then, get started. Yan. Bibigyan niya tayo ng ganito. Project configuration. Lagay lang natin dito N810. Tapos yung email natin. Siyempre, yung email natin na gusto natin i-connect sa N810. Then, next lang natin. Dito naman, hindi tayo organization. Siyempre, dito tayo sa external kasi hindi organization yung email natin. So, sa contact information, copy lang natin yung email natin. Control C, Control V, then next, then agree, then continue, then finish. Okay. Doon, nakagawa na tayo ng N8N account. Pero hindi pa totally nagawa.
meron pa siyang ibang process. Yan. After nun, pindutin lang natin yung create out client. So, sa out client, kailangan natin ng web application. Then, after nun, punta tayo sa pinakadulo. Authorize redirect URLs, di ba? Punta tayo dito, add URL, pero balik muna tayo dun sa N810. I-copy natin to. No? Itong auto redirect URL. Click lang natin siya, auto copy naman yun. Then, balik tayo dun, add URLs, and yan, paste lang natin siya. Then, create. Diba? Okay. So, ngayon, meron na tayong client ID. Copy lang natin yung client ID. Then, balik tayo sa client ID. Paste lang natin siya, no? And then, after nun, yung client secret. Then, client secret, paste. Okay. Then, save muna natin siya. Kasi meron pa tayong gagawin. After nun, okay na natin siya. Punta tayo sa audience. No, kailangan nating i-audience yung email natin. Add user lang tayo. Copy muna natin yung email natin. Copy lang muna natin. Tapos, add user. Then, macjanab@gmail.com. Okay, save na natin siya. Okay, save. After nun, balik tayo sa N810 kasi nakasave na natin. Ayan. Then, sign in with Google na natin siya. Okay. Then, i-click lang natin yung separate yung gusto nating email na i-connect. Ayan. Continue. Then, select all. No. Then, continue ulit. Okay. Then, dapat makita natin account connected. Then, kailangan lang natin i-rename yung email natin. Yan. Then, save. So, ayan. Meron na tayong email credentials ng Google Drive. So, next naman is yung Gmail naman. So, Gmail. Once example, ang gagawin nating trigger sa Gmail is maglagay tayo ng trigger. Yan. Pag may na-receive tayo na Gmail message. Yan. So, dito nakakonect na yung mga iba kong Gmail. Then, pero kukonect pa rin natin yung bagong email ko. So, kapag nakapag-login na kayo ng isa pang Gmail, no, ganito na lang ang lilitaw sa N810 nyo. Automatic, i-connect niya na isa-isa. I-click nyo na lang siya, one time click na lang siya, then lilitaw na dito. Ayan, kasi gumawa na kasi kayo ng ng client, ng project, di ba? Gumawa na kayo ng project before dun sa console. Then, automatic na yan. Connect lang natin siya ulit. Select all, continue. Continue lang natin. Then, hintay lang natin siya mag-off. Yan, kailangan makita natin account connected. Diba? Account connected. Okay, dapat pala rename natin. Huwag natin kakalimutang mag-rename kasi once na marami tayong Gmail, pag may nakuha tayong or may nagpapagawa sa atin ng automation, mahirapan tayong i-connect kasi hindi natin alam kung na-connect na ba natin kasi hindi naka-label yung name natin. Okay. Save lang natin. Huwag nyo rin kakalimutan i-save. Baka hindi siya ma-save na. So, ayan. And then, next naman is yung Google Sheet. Ayan, ito yung pinakamahalaga halos sa control added. Ayan. So, dito, ganun din naman siya. Same lang naman sila. Same lang naman halos lahat sa Google Workspace. Yan. Diba? Sign in nyo lang. Then, makikita nyo yung pangalan dito. Then, select all. I-connect nyo na lahat.
So, ayan, dapat connected siya and then rename nyo lang. Ayan. So, lahat ng Google, under ni Google, automatic, kapag nakapag-connect na kayo ng isa, mako-connect nyo na sa isa. Mako-connect nyo na sila lahat. Diba? So, for this video, yun lang muna. Maraming salamat. And then, please subscribe. Thank you!